FIBA Asia hangad na makalaro si Jordan Clarkson para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Qualifiers, kaso ayaw aprobahan ang pagiging local player sa Gilas. Pero kapag ibang lahi ay pwede at may malaking tsansa na maglipat-lipat ng national team. Ngayong tapos na ang ilang mga qualifying tournament para sa Olympics at ang mismong Olympics ay focus na ang lahat ng mga national team sa FIBA para naman sa panibagong slot sa World Cup at sa 2028 Olympics na gaganapin sa LA. Yes, puspusan na naman ang bawat kupunan sa pagpapatalas ng kanilang mga game plan and players upang makakuha ng mga ticket patungo sa mga event na nabanggit. Marahil ibang chapter o kabanata na naman ito para sa biggest stage sa mundo ng basketball. Pwedeng may mga kupunan na mag-stand out na hindi kuminang sa mga previous year. Tandaan na ang cycle ng mga malalaro at estratehiya ng bawat national team ay hindi natatapos. Dahil every 4 years ay nakakatuklas ng bawat mga kupunan sa mga bansang kalahok sa mga FIBA tournament ng mga bago nilang mga players na magbibigay ng lakas sa kanilang kupunan. At para i-direkta ang point ay ganito ang gagawin o planong gawin ng ating national team na Gilas Pilipinas this Asia Qualifiers ng FIBA. Yes, bago ang World Cup at Olympics na nakaplano na kay Gilas head coach Tim Cone ay magiging matindi muna ang ating paghahanda sa Nobyembre para sa second window ng Asia Cup kung saan ay makakalaban natin ang top-seeded team na New Zealand. Alam naman natin siguro kung gaano kalakas ang kupunan ng Tall Blacks na palaging tumatalo sa atin every FIBA Games na ating lalaruan sa Asia. Tulad ng Korea noon ay tila may sumpa kapag nakakalaban natin ng New Zealand. Pero ibang kwento this time kung saan ay may legit tayong lineup at may legit tayong strategiya upang mapatumba ang mga ito. Yes, kung healthy lahat ng mga players at maging available, tiyak na ang magandang laban na may lalatag natin kontra Tall Blacks. Syempre, tangan pa rin natin ang confidence from OQT kung saan ay pinatoob natin ang world number 6 sa ranking na Latvia at nilaglag sa semis ang Georgia. Kung same fighting spirit at game strategies ang ipapakita natin kontra New Zealand ay may malinaw tayong tsansa para manalo. Again, tulad ng Korea na may sumpa pero kalaunan na yating nabasag. Another thing ay wag din tayong papakasiguro sa kupunan ng Chinese Taipei dahil under good development ang team na ito. Kung natatandaan ay pinahirapan ng mga ito ang ating team representatives na strong group sa Jones Cup na may 4 na import. Pero ito tila ay may matinding request ang FIBA Asia para sa Pilipinas. Isang pabor na matagal na din gustong mangyari ng maraming mga Pinoy. Ito nga ay lumaro si Jordan Clarkson sa Gilas bilang isang local player. Sa post ng mismong FIBA Asia sa kanilang mismong social media platform ay tila hinihikayat ng mga ito ang Gilas na palaruin si Clarkson sa Asia Cup sa 2025. Kasama sa poster ni Clarkson ay si Naruya Chimura ng Japan at si Josh Giddey ng Australia. Well, kung tayong tatanungin ay malamang gusto natin na lumaro si Clarkson sa Gilas as a local player with Justin Brownlee kung sakali pang World Cup o Olympics ang lineup na yon. Kaso ang problema ay nasa FIBA din mismo. Dahil sa hagop rule na yan, kahit pa nga kinikilala ng bansa ang isang player, mas magandang dahilan nito kaysa naman sa mga players na lilipat ng national team kung kailan nila gusto. Kahit pa nga nakalaro na sila sa isang national team. Tila mas malaki pa ang tsansa ng mga ito na ma-approve ng FIBA kalaunan kaysa sa kaso ni Clarkson na hindi nakakuha ng Philippine passport before siya mag 16 years old. Kahit pa nga nire-recognize siya ng Pilipinas as a Filipino. Mahirap din sa part ng Pilipinas na pagbigyan ng hiling ng FIBA pero hindi mapagbigyan ng pakiusap ng Gilas para sa magandang development ng ating pambansang kupunan.